Biyahing Kapitolyo, sabay-sabay, tara na. Arangkada na. Kwento ng bawat bayan, ang kalingang laging nariyan. Tiwala na inilaan, talino at puso, yan ang ating puhunan. Sa kalsada ng pag-asa, may direksyong malinaw. Sama-sama, lakad tayo. Sa hakbang ng lalawigan, ikaw ang kabalikan. Biyaheng Kapitolyo, serbisyong tapat sa Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, matatag na Batangas, yan ang puso talino. Bukas ay abot kamay, kapit bisig sabay-sabay. Biyaheng Kapitolyo, Lumo sa serbisyo, Kapitolyo. pusong Batanggenyo. Talino at puso. Sa bawat kilometrong ating tinatahak, naroon ang kwento ng pag-asa. At sa bawat stopover, lagit-lagi serbisyong may puso ang hatid sa bawat Batanggenyo. Sa ating bawat pagbiyahe, baon natin ay magandang pagbabago. Mas malapit, mas mabilis, at mas pinatibay. Ito ang bagong mukha ng ating ugnayan. Kaya naman mula po din sa Batangas Provincial Information Office, ay samahan niyo po kami ngayong araw ng Wednesday para po sa isa na namang makabuluhang talakayan na lagit-lagi nakalaan sa public service. Ito po ang opisyal na programang pangradyo ng Pamahalaang Panlalawigan ng Batangas, ang inyong Biyaheng Kapitolyo! Talino at puso. Ayan, sa inyo pong lahat, good morning, good morning, good morning, matatag na lalawigan ng Batangas. At syempre, this Wednesday, ngayong araw po ng Miyerkules, ay napapakinggan nyo na naman ng inyong mga kaibigan. Once again, this is yours truly, Arnold Tabares Jr. At ako naman po, si Cheryl May Halili. Ayan, magandang umaga sa iyo. My Good morning! bestie, Auntie May, good morning, kamusta ikaw? Eto, okay naman. Aha. Paano ba? Paano ba natin sasabihin yung sobrang affected sa mga nangyayari? oo. Actually, lahat Sa tayo. paligid? Oo, parang kahit hindi mo siya kilala personally, ramdam mo Oo, di ba? yan. Sabi nga ngayong Pride Month, ngayong araw ng ngayong buwan ng kalayaan, where we celebrate the araw ng kalayaan. Alam mo, ramdam kita, di ba? Correct. Yun yung mensahe ng buwan na ito para sa ating lahat. And seeing what's happening around ay yun Yes. naman nga ang nabibigyang emphasis based na rin sa mga current na mga pangyayari. Yes. At dun sa sinasabi nating affected tayo or kumbaga natatouch tayo na iba talaga yung tama ng social media Yes, nowadays, oo. no? Iba yung dating sa atin. Mhm. Ewan ko, iba yung pakiramdam natin pag yung mga sa social media tayo Totoo. nakakabot. Iba talaga ang effect niya. And we can say na the social media platforms ay as powerful as our words. Diba? It could either make you or break you. Correct. At dahil nga po dyan, patungkol po sa pinag-uusapan nating social media, ang pag-uusapan po natin at pagtatalakayan natin ngayong araw ay patungkol po sa mental health sa makabagong panahon. Ayan, ika nga po ng ating paksa ngayong umaga, kagaya rin ng inyong unang makikita sa ating Facebook Live this morning, mahalaga ka? Usapang kalusugang pangkaisipan. Napakahalaga naman talaga. Napakaganda. Oo, napakaganda sa panahon ngayon kasi yung mental health natin, yung tinitira at yung unang naapektuhan Yes, sa mga nababasa natin, napapanood. Sabi nga natin diyan sa social media na napakalaking epekto sa atin ngayon. Yes. And alam mo yun, we cannot tell we cannot say
halimbawa ang isang tao ay nakasmile, pero hindi mo alam he or she is going through something pala na Totoo yan. very devastating Totoo para yan. sa kanyang sarili, na ang alam ng lahat na nakapalibot sa kanya, siya ay okay, siya ay masaya, pero from within, may pinagdadaanan na pala. Totoo. Kaya napakahalaga na magiging topic natin na this morning, my bestie. Yes. Kasi ang daming nagsisirculate all throughout different platforms sa ating social media, sa iba't ibang mediums and avenues. Kasi one click, nandiyan na lahat. So talagang since ito ay very subjective, very alam mo yun, iba-iba eh, 'di ba? So kung ano nakikita mo, it could directly affect you and the people surrounding you. Totoo yan. At yan, ngayon nga pong araw ay pag-uusapan natin ang isang napakahalagang paksa na kadalasan nga po hindi gaanong napapag-usapan noon. Ano? At ngunit po ngayon, ayan, mas nabibigyan na ng pansin Yes. yung pag sinasabi nating mental health Mhm. o yung kalusugang pangkaisipan. Tsaka nakakatuwa din kasi imagine sa ano na lang sa international and local stage ng pageantry. Ang daming mga candidates, ang daming mga beauty queens at mga personalities na nag-a-advocate Yes. for mental health. Kaya Oo. nakakatuwa. At sana noon pa lang napag-uusapan na, pero ngayon we are very active sa mga ganitong mga paksa, sa ganitong mga usapin. Kaya this day ay mahalaga na ating natatalakay kasi alam mo yun, partner, sa mabilis na paglipas ng panahon at pagbabago ng ating technology, ay dumadami na rin po ang responsibility. Kagaya halimbawa, pagtaas ng gastusin at iba't ibang mga hamon sa buhay. Alam nyo gaho, marami po sa atin ang nakakaranas ng stress, pagod, pagkabalisa, at saka minsan nga labis pa na kalungkutan. Tama ka naman dyan, partner. Ngunit, partner, paano nga ba? Oo. At gaano nga ba kahalaga yung tinatawag natin na mental health? Mhm. Paano natin ito mapapaglabanan? Paano natin itong mapapangalagaan? At paano po natin matutulungan yung mga tao na dumaraan sa mabigat na pagsubok? Napakadaming katanungan. Paano? Bakit? Ano nga ba? So ngayon siguro, mas maganda simulan natin. Let's start from the roots. Wow. Ano nga ba ang mental health, partner, 'di ba? Kapag naririnig po natin ang salitang mental health, marami po sa atin ang nagkakaroon ng iba't ibang pananaw about this. Pero ano nga ba, partner, ang magandang definition para sa ating mga kababayang tagapakinig ng mental health? Partner, sabi nga, ang mental health po ay tumutukoy sa ating emosyonal, psikolohikal at panlipunang kalagayan po. Nakakaapekto ito sa kung paano po tayo mag-isip, syempre. Makaramdam at kumilos sa pang-araw-araw na buhay. Sadya naman maapektuhan tayo pag mental health na natin yung pinag-uusapan. Yes. Ito rin kasi yung tumutulong sa atin upang makayanan ang stress, Oo. para din makabuo ng maayos na relasyon, makagawa ng tamang desisyon, at maging produktibo o productive na miyembro ng pamilya at komunidad. Ang lalim, no? Pero Oo, alam mo, yung pang based sa mga sinabi mo, from what we think, yun yung nagre-reflect sa mga kilos natin. Totoo naman. Which directly affects yung mga nakakasama natin. Di ba? The domino effect of kung ano ang mga bagay na umiikot sa ating kaisipan, sa ating kalusugang pangkaisipan. Di ba? Kaya napakahalaga talaga. So, ibig sabihin, when we say or speak about mental health, holistic approach, parang pangkabuo ang kalusugan na rin ito ng tao. Yes, tama ka dyan, partner. Dahil kung inaalagaan po natin ang ating puso, ang iba't ibang parte ng ating katawan, mga internal organs natin, dapat din po nating alagaan ang ating isip at yung ating emosyon na sinasabi. Kasi minsan, partner,
kapag may nararamdaman tayo, either malungkot o pagkapagod, halimbawa, di ba, ng isang tao, sinasabihan agad natin siya, magpakatatag ka lamang. Oo. Tama naman at mahalaga naman yung pagiging matatag partner, Mm-mm. ano. Pero yun mahalaga din po yung pagkilala natin na may mga pagkakataon Yes. na kailangan natin ng suporta mula sa pamilya, Mm-mm. kaibigan, o kaya yung sa professional. Yun yung unang linya ng defense mo against mental health illnesses. The support system, Correct. una from your family, sunod from your peers, at saka yung, alam mo, i-consider ko yung mga magagandang practices to keep you occupied. Yes. To keep you, hindi naman distracted, but inspired. Diba? At saka alam mo partner, sa panahon ngayon, pag sinabi ng isang tao na pagod na ako. Oo. Minsan kasi yung sinasabi nilang pagod sila, Mhm. na magpahinga ka lang, magpakatatag ka lang. Minsan kasi in a deeper meaning na pala yun. Yes, oo. Kaya minsan kailangan, hindi minsan, kaya kailangan talaga na merong pamilya o kaibigan Mhm. na mapapagsabihan mo, makakasama mo, kumbaga aagapay sa'yo. Yes, oo. Yung pag mga sinasabing pagod na, baka yung pagod na sinasabi nila ay hindi lamang simpleng basta pagod. Mm-mm. Ano? And alam mo, kanina pa nating nababanggit, nung panahon ngayon, nung panahon noon, ano naman kaya yung mental health sa panahon ngayon, sa makabagong panahon naman, di ba? Kasi bakit nga ba o ano nga ba yung mga factors or dahilan kung bakit tila mas marami po ngayon yung nakakaranas ng anxiety, yung pagka-stress, at kaya naman yung pagkakaroon ng burnout. Burnout, yun talagang tinatawag kalimitan ngayon. Alam mo partner, isa sa mga dahilan Aha, ay yung mabilis na takbo ng buhay ngayon. totoo naman. Ano? Kasi marami pong tao ang sabay-sabay na, na hinaharap po yung trabaho, pamilya, syempre yung mga working student, pag-aaral, at yung iba pang responsibilidad. Correct. 'Di ba? At bukod nga po doon, naroon din po yung impluwensya Mm-mm. ng social media. At saka alam mo yon, kung hindi ka sasabay sa pagtakbo, maiiwanan ka, mapag-iiwanan ka. Diba? Yun yung sinasabi na epekto ng social media. Totoo. Sa social media, alam naman natin, parang lahat ng mga tao na nandyan o nakatungtong sa platform ng social media, parang nakikita lang natin masaya, yung success, iba't ibang tagumpay, na tila baga parang wala kang nakikitang problema. At Mm. doon na nagsisimula yung paghahambing. Yes. Alam mo yon, yung ikino-compare mo yung sarili mo sa iba. So doon na pumapasok yung tinatawag nating anxiety, Yes, oo. depression, ayan. Kasi kapag palagi natin pong ikinukumpara ang ating buhay sa nakikita natin sa online, sa mga social media nga, maaari po tayong makaramdam ng kakulangan. Oo. Insecurity, ika nga. Alam mo yung pagkalungkot, yan. Diyan pumapasok kasi lahat. Mm-mm. Kasi talagang, sa totoo naman, aminin natin, may mga kasabayan tayo, may mga kaidadan tayo na pag nag-browse ka ng social media, ay, ang saya nila, bakit parang ako ganito lang? Ay, may Oo. bahay na sila, bakit ako wala pa? Ay, may sasakyan na sila, bakit ako hindi ko pa nakukuha yun? Mm-mm. So, dyan na nagsisimula yung insecurities na tinatawag. And wag kakalimutan ng ating mga taga-subaybay at mga taga-pakinig na sa social media po, hindi buong istorya nababasa at nakikita nyo dyan. Ang nakikita lamang po natin ay, alam mo yun, yung buong kwento ng buong buhay ng isang tao, hindi lahat talaga all in. Ayan ay be it part lamang ng isang pangyayari, parang snippet lamang kumbaga. Yes. Kaya mahalaga pa rin yung halimbawa may ganitong interaction na you'll get to know someone Yes. personally at yon first-hand information, di ba? At alam mo, partner, kung halimbawa makikita natin, may mga post yung mga kaedada natin, yung mga Oo. kasabayan natin, may bahay, may sasakyan. Pero sa likod ba nun, ano din ba yung mga pinagdaanan Totoo. muna nila? Ano yung mga sakripisyong Oo. ginawa nila bago nila nakamit yung mga ganong achievements, di ba? Mm-mm. So, kumbaga,
sabi nga, little by little, step by step, Step by step. hindi naman agad sa isang iglap makukuha mo yung lahat. Madaming stress na pinagdaanan ng Totoo. isang tao bago niya marating yung point na i-share ko to, ipopost ko Correct. ito. Oo. 'Di ba? Ang daming mga gabi na hindi yan nakakatulog ng kompleto, hindi yan nakakaroon ng healthy sleep kasi stressed siya. Oo. Now, speaking about stress, normal pa ba ito? Or normal na ba ang stress? Kasi lahat tayo, partner, nakakaranas na nito nowadays. Oo naman. Walang hindi nakakaranas Oo. siguro ng stress sa panahon ngayon. Ano? Mm-mm. Kasi ang stress nga po ay normal na bahagi ng buhay. Yes, Ika nga. oo. Ano, maaari itong manggaling sa trabaho, sa paaralan, sa negosyo, o maging po sa personal na relasyon. Ano po, sa katunayan nga po, may mga uri ng stress na nakakatulong sa atin upang maging mas alerto naman tayo at produktibo. Pero minsan, magiging problem ito, I think, halimbawa, alam natin, everything too much or excessive is too much, di ba? Oo. Talagang, kapag sobra na, kapag in the long run, kaunabay o kasama mo na ang stress, magsisimula na po itong makaapekto sa ating kalusugan at pang-araw-araw na gawain. Kasi, sabi nga natin kanina, what runs on your mind ay nagre-reflect through your gestures, your Totoo actions. naman. Oo. Mm-mm. At ang mga halimbawa nga nito, syempre unang-una na dyan, hindi ka makatulog. Oo. Hindi lang, okay pa naman siguro yung isa, dalawang gabi. Yes, oo. Pero pag isang linggo na, isang buwan na, teka lang. Mm-mm. Parang hindi na po okay yun. Hindi na maganda yun sa kalusugan. Nandyan din yung palaging nakakaramdam ng pagod kahit wala ka namang ginagawa. Yes. Pero iba yung pagod ng pag-utak ang napagod, ika nga. Mm-mm. Iba yung pagod na nararamdaman pag utak na yung napagod. Ano yun eh? Exhaustion yun eh, Yun di na. ba? Ang sinasabi. Nandyan din yung madali kang magalit. Mhm. Maiyamutin, ika nga. Konting may marinig ka lang, pipitik ka Pipitik na ka agad. na kaagad. Yan, yung Oo. sinasabi talagang pipitik ka na agad pag may narinig kang word na makakapag-trigger sa'yo. Mhm. Yan. Siyempre, nawawalan ka din ng gana sa mga dating kinagigiliwan mo Oo. o ginagawa mo. Ayan, minsan nawawalan ka din ng gana sa pagkain. Mhm. Yan yung mga kalimitan eh. At yung hirap kang mag-concentrate Yun sa ginagawa talaga. mo. Oo. Wala Kasi ang yung- dami mong isipin eh. Oo naman. Ang dami yung nangyayari partner. sa loob ng isipan mo. So, paano ka pa magfo-focus wholeheartedly sa isang bagay kung Oo. in the first place, mentally pa lang occupied ka na? Correct. Kaga? Parang magsisimula pa lang yung araw mo, pero parang punong-puno na yung Oo. utak mo. At ng saka mga kung isipin. iisipin mo, kung isusumatotal natin, para siyang domino effect talaga, Oo. di ba? Imagine mo, sa social media pa lamang, di ka? Kung ngayon, ang mga influencers, mga personalities na very prominent, be it vlogger or hindi naman lahat, pero they influence din, halimbawa, online gambling na talamak ngayon. Ang daming nasisira ang buhay ng Pilipino na talaga namang domino effect din kung iisipin mo kasi from playing hanggang sa maging addictive hobby na ito, financially, relationship ng pamilya, Yes. hanggang sa anong nabasa ko, tapal-tapal system. Kakapit ka dun sa mga online lending hanggang sa magkakasiraan din kayo ng kaibigan mo kasi naging co-maker na nagkakaroon ng harassment. Correct. So, ang challenging din na talagang naapektuhan tayo based on what we see, what we saw, Yes. what we process sa ating isipan dahil sa mga nakikita natin sa social Yun media. nga yung sinasabi natin na malaking role ngayon sa atin Oo. ay yung ginagampanan ng social media. Mm-mm. Na talagang dyan nagsisimula karamihan Mm-mm. ng mga problema, ng mga stress, ng mga isipin natin. Kung kanina ang nabanggit ko ay parang isa sa mga nabasa ko sa Reddit na problem ngayon ng social media. Yun yung ganyan na nadadivert yung attention ng mga viewers, ng mga supporters and followers sa addictive na hobby. Ngayon,
very inspiring naman. Yung nakikita ko ngayon na nagsi-circulate with the passing of Rene, na ang daming nai-inspire na athletes, lalo't higit, we as Filipino Batanggenyos, we do really love basketball. Yes. Kaya kahit hindi natin siya kilala personally, ang lapit sa puso natin. Totoo. At nakakaantig, nakakadurog din at the same time ng puso, pero nakaka-inspire yung istorya. Totoo. 'Di ba? See how Rene influenced us all. Oo. 'Di ba? Yun naman yung magandang impact ng social media. Talagang with the right usage talaga. At yun nga yung sinasabi, yung nakikita natin, kagandahan dulot nito, yung inspirasyon na binigay niya Yes, sa bawat oo. kabataan na nangangarap din na iangat ang kanilang mga pamilya, tulungan ang kanilang mga magulang. Yun yung nakakatuwa dun sa mga nababasa natin ngayon. Sige, isingit natin. With the story of Rene and the circulating ngayon sa social media, ikaw partner, personally, ano yung takeaway mo from that? Sus ko, yung ilang araw na ba simula? June 8? Subaybay mo ba? Actually, oo. Oo. Natawa nga ako, bakit ba ako na-hook dito? Mm-mm. Yan. Siguro dahil nga tayo ay ewan ko din nga ba, ano nga bang, siguro na-inspire din tayo sa pangarap nung bata. Yun yung pinakaano dun eh. Yung sabi nga niya, I'm just a small kid with a big dream. Yun yung talagang tumatak na talagang kaya siguro madami ang talagang na-hook, na-inspire sa kanya. Na lalo na yung mga basketballistang mga bata ngayon. Yes. Na lahat sila ay talagang humanga, ginawang inspirasyon, ginawang motivation na para maipagpatuloy yung pagmamahal nila sa basketball. Kasi sabi nga, kumbaga ngayon namulat yung mga bata na meron palang gano'n na magiging scholar ka. Yun yung sinasabi Oo. nila. Pwede ka palang maging scholar sa paglalaro ng basketball. Yun yung naging sa kanila na pwede ka palang makatulong sa pamilya mo dahil lang dito sa paglalaro ng basketball. Yun naman yung kagandahan na epekto ngayon sa mga kabataan. Oo. Ikaw ba, personally, have you felt or feel yung attachment na somehow, parang may connection ako Oo with nga sabi ko nga siguro, magkapatid kami nito sa past life. Di ba parang may ganun? Parang, basta yun yung nakaana ko na parang inspiring yung kwento diba? niya. And mabalik tayo, Oo. talking about SOCMED, social media, that's how impactful Yes. SOCMED is. Imagine si Beshi, bestie, auntie partner pa lamang iyan. Parang ang dami kong ano sa'yo. Oo nga. si talaga? kasamang Ano may pa lamang iyan, how much more tayong lahat, we have our mobile devices at hands, na one scroll, one click, nandiyan na lahat. 'Di ba? Iba't iba yung impact sa ating lahat. Kaya talaga, directly affecting siya or affected ang ating mental health at all times. At alam mo ba na yung pamangkin ko din, yung aking batang pamangkin, hindi naman siya ganun kahilig sa basketball, pero nakilala niya ngayon yung mga player ng ng team. Yang si Rene, nakilala niya kung sino-sino mga yun, tapos nahook din siya. Pag nag-i-scroll siya sa TikTok, siguro lumalabas na din kasi nga dumaan, so yun lagi ang lumalabas. Nagkwento siya, Ninang, si ano pala, ganyan, MVP pala. Oo. Ganyan. Sabi, At dahil nabanggit mo na rin lang naman yung mga kabataan, Oo. ako may pamangkin ako, ikaw may apo ka. May pamangkin ka rin. Oo. yun lang, partner. Di ba, yung, sige, ano ba ngayon naman yung effects at mga usually nagiging challenges and hamon una sa mga kabataan mo na? Oo. Sa mga kabataan po kasi, madalas yung academic pressure, Ay, oo, totoo. peer pressure, Mm-mm. cyberbullying na sinasabi, Mm-mm. at yung pong mga usaping may kinalaman sa pagkilala po sa sarili nila. Yes. Hindi mo malalaman, di ba? Kasi minsan, pagdating ng mga yan galing eskwelahan, hindi mo naman na talaga makakausap ng fully, heart-to-heart Totoo. talk kasi naka-iPad na. Yung iba, maglalaro na, di ba? Hindi mo alam, may pinagdadaanan na pala sa school. Totoo. Hirap na pala sa pag-aaral dahil sa stress. Ang daming gustong i-achieve dahil sa pressure. So, mentally,
devastated din sila, Oo. affected din sila. Kasi iba na yung sinasabi nga natin ngayon, no? Iba na yung panahon ngayon sa panahon Oo. sa panahon namin noon. Oo. Ayun. Iba na yung panahon ng mga kabataan ngayon sa panahon natin ngayon. Ibang-iba. Siguro nga dahil ng social media na tinatawag. At isa pa, may nabasa ako, may mga bata na, Mami, Daddy, ayoko pong pumasok. Mm-mm. Kasi nabubuli na pala. Nabubuli. Oo. Hindi pumasok si bata, nasa bahay lang, homeschool. Ayoko pa rin po. Kasi may cyberbullying na pala. 'Di ba? So napakahalaga na we as guardians, we as chaperons, we as parents, alam din natin, 'di ba? Ngayon, after ng mga kabataan sa inyo na sa atin na mga magulang naman, ano naman yung sa case nila? Ayan, malaki po syempre. Alam naman natin yan, malaki lagi yung responsibilidad ng mga magulang sa pagpapalaki po ng mga anak nila at paghahanap buhay. Ano po, minsan kasi inuuna nila ang lahat bago ang kanilang sarili. Ano, yun yung pinakaano naman sa mga parents. Yun yung pagpapalaki sabay ng pagtatrabaho na Oo. minsan hindi nila malaman kung ano ba yung uunahin. Nandidiyan din yung stress ng magulang syempre sa mga bata. Kasi tulad nga na sinabi mo partner kanina, meron kasing mga bata ngayon, mga kabataan ngayon na magsasabi sa parents na sabihin na natin yung word na magsisinungaling para lang hindi makapasok, masama ang pakilasa, Yes. nahihilo. Mm-mm. Syempre as parent, pipilitin din natin sila, pasok ka. Mm-mm. Pero yun pala, hindi natin alam na meron deeper meaning. Yes, Kumbaga, oo. merong hidden kung bakit hindi talaga sila pumapasok at kung bakit ayaw nilang pumasok. Na which is, hindi na din minsan natututukan ng magulang kasi meron silang mga trabaho. Kaya minsan, alam mo yon partner, may mga, halimbawa, yung mga working parentals, Yes. di ba? Mga working mom and working dad na may mga, halimbawa, baby or mga anak, di ba? Minsan, magbibiro ang mga yan, teka lang, magbabakasyon muna ang katulong. Magbabakasyon muna ang ulirang ina. Oo. Biro yan na mapapakinggan natin, pero on their own perspective, alam mong may laman. Oo. Diba? Kasi- Alam mong may pinagdadaanan. Oo, kasi sabi nga nung isang working mom natin dito, parang 8 to 5 working siya. Mm-mm. Pero pagpatak ng 5, mom na siya. Mm-mm. Alam mo yung, tapos there are times na syempre maiisip pa din niya yung work. Minsan hindi, nasa bahay siya. Kumbaga yung utak din niya nahahati pa. Mm-mm. Kumbaga hindi niya napapagtuunan ng pansin, kalimitan, or minsan yung kanyang anak na dapat iginugugol niya. So minsan talaga, tinitimbang ng isang magulang. At saka hindi naman nagsa-stop lang yan sa 8 to 5. Yes. Kasi 8 Yun to na 5 yun. nasa opisina ka, iniisip mo yung anak mo. Oo. Pag uwi mo, kasama mo yung anak mo, hindi Iniisip mo- pwedeng hindi mo maiisip, teka, yung work ko for tomorrow. Yun na. Hindi natatapos yan sa 8 to Oo. 5. Kaya talaga mahalaga yung balance at kailangan mahalaga na matatag yung estado at kondisyon ng iyong mental. Yung Oo, mentalidad. mentally talaga Oo. lahat. O di ba, napag-uusapan na natin 8 to 5 frame time o working time ng working hours natin. Now, para naman sa mga individuals na naghahanap buhay, paano naman ito, partner? Ayan, isa kasi sa pinakamalaking problema ngayon ay burnout na tinatawag. Parang lagi na lang sa atin, burnout na ako. Parang yun na yung kalimitan na naririnig natin sa mga, kumbaga namumutawing salita sa mga workers ngayon, sa mga employees ngayon. Kalimitan lagi nilang sinasabing burnout. Ito po ay matinding pagkapagod. Pag kasi sinabi mong burnout, nandyan na lahat eh. Oo. Sama-sama na lahat yun eh. Auto-unwind yan. Pag Kaya nga, makakakita ka naka-sick leave pero nasa Pampang. Meron siyang orange juice na may maliit na payong pero sick leave. Hindi natin masisisi yung mga Oo. ganyang pangyayari kasi nowadays, again, sa panahon ngayon,
mentally, talagang kailangan natin ang mga ganitong paraan, hindi pag-vent out but to redeem and to replenish what you feel like, yung alam mo yun, something is lost sa iyo. Parang 'di ba yun yung nga yung sinasabing kailangan pindutin yung refresh na button. Oo. Para kaya yung restart para magbalik yung system, ano ba yung parang mag-restart nga, bumalik sa simula, mag-refresh, parang mapawi lahat, yung mga ganon. Yun yung mga inaano ngayon pag burnout ka na kailangan may, pwede daw ba na may pipindutin na button? At hindi yun instant, ha? Yun na nga Kailangan mong i-workout din yun. So, pero paano ba natin i-workout yun? May mga nabasa tayo at meron tayong mga nakuha na ilang tips kung paano nga ba mapapanatili ang pagkakaroon o pag-maintain ng mabuting kalusugang pangkaisipan. Siyempre, lagi naman natin partner sinasabi, matulog ng sapat. Ayan. Ang sapat na tulog kasi yun yung mahalaga para sa maayos na pag-iisip at emosyon. The magical beauty rest. Yes! Kaya yun yung sinasabi pag may mga event magbi-beauty rest Magbo-beauty rest Kasi na. iba yung effect na may tulog ka na sapat. At sapat lamang dapat kasi the more na lumampas ka sa magandang tulog, paggising mo parang pagod ka, parang Correct. kapoy na kapoy ka naman. Parang exhausted ka pa din. Minsan naman, halimbawa, kulang ang tulog mo, you feel like very energized. Oo. Ah, Bakit nga ganun diba? minsan? Oo. Parang para kang maghapong may adrenaline. Oo. And then pagtulog mo ulit, parang pakiramdam mo pagod ka. Kaya dapat sapat lamang po lagi. Again, anything excessive, too much. Yes. Siyempre, kumain din po ng masustansyang pagkain. Yes. Yes. Siyempre, may kaugnayan siyempre ang nutrisyon sa kalusugang pangkaisipan. Yan. Nandyan din po yung pag-eehersisyo. Nakakabawas ito ng stress at nakakatulong po ito sa pagpapalabas ng happy hormones. So, Oh. even ang kumain ng masustansya, Oh. may happy hormones din na natitrigger kapag, halimbawa, di ba, chocolates, okay naman si chocolates. Healthy si chocolates with the right consumption, di ba? Halimbawa, you feel sad. A bar is suffice to keep you feel in love, happy. Alam mo, may mga ganyan, Oo. may mga ganyan akong kilalang tao na pag na-stress sila, ang parang go-to-eat nila is chocolate. Chocolate, oo. Pero hindi naman talaga nga naman na mukbang na chocolate, Oo. hindi. Kahit yung maliliit na size lang na chocolate. Pag nalulungkot sila, kakain lang sila na yun. Meron ng parang nabubus na yung happy pill nila na tinatawag. At saka din yan coping mechanism, 'di ba? Yung iba ilang araw, ilang gabi walang tulog kasi nalulungkot. Nung nakaramdam ng saya, nagpapamatcha. Ay, oo nga, iba talaga yun. Iba talaga. I mean, ang ibig ko sabihin, iba't iba yan, 'di ba? At alam mo yun, sa simpleng word or sa simpleng pag-appreciate lang dun sa tao na basta sa isang word lang, nagiging masaya sabihan na ka siya. ng maganda ka, 'di ba? Na ikaw lang ang pinakamaganda Oo. sa paningin niya. Ay, talaga namang iba ang happiness na dulot na yun. And speaking of which, maraming salamat sa nagpamatcha sa atin nung Pride March. Kahapon. Kahapon, Oo, sa ating yan. celebration. Thank you very much naman. Ayan. Partner, idagdag din natin yung maglaan ng oras para sa sarili, syempre. Yes, oo. Ano, Me kasi- time, Yes. self-time. Hindi naman po kailangan mahal o magastos. Yun nga, tulad ng sinabi mo kanina, orange juice with umbrella With maliit na umbrella. Tapos uupo ka lang sa parang sa may magandang view, magsisip ka lang. Kahit nga sa bahay nyo lang, basta may magandang view, Oo. tapos mag-ano ka ng gano'n. Parang super relaxing na ng ganong gagawin mo. Hindi kailangan magastos, hindi Oo kailangan naman. magarbo. Minsan nga, pagbabasa lang ng libro. Oo. Okay na. Tapos may mainit na kape ka sa tabi Yun na. mo. Oo. Binabasa mo bawat salita na nakikita mo sa libro habang ninanamnam mo yung tamis at pait ng mainit na kape na tangan-tangan Yun. mo. Diga? Isa pa, partner, yung paghahalaman. Kasi Oo. sa mga plantita, yan, sa mga mahilig sa halaman, Oo. yan yung stress reliever.
Kaya si Wala. Direk Gian ang galing mag-alaga ng mga halaman natin dito talaga. Oo, dito sa ating, Oo. kita nyo, berde-berde lagi. Yes, iba ang Talagang- green thumbs ni Ah. Direk. Di yan yata binubuhos ni Direk kung paano niya isipin yung mga ilalabas niya sunod. Yan. At syempre, partner, kailangan din natin ang limitation. 'Di ba? Anything excessive too much, kaya limit. May boundaries po tayo, even sa paggamit ng ating social media, na dapat magkaroon po tayo ng digital break if needed. If needed. Bakit po? Nowadays, the presence of digital sa ating araw-araw na pamumuhay, napakahalaga. Right? Totoo. But, overconsumption of what digital era could give or provide sa atin, hindi rin naman sobrang ganda. 'Di ba? Mentally, hindi. But, kagaya niyan, minsan may mga instances ang isang tao, hindi lang mentally affected. Minsan, yung mga mata namumula bigla. Akala ng lahat sore eyes, pero nasa-strain na pala yung eyes due to screen time and exposure sa sa Yun yung sinasabi, pag sobrang tagal ng babad, syempre may effect din yan sa ating katawan. kaya kailangan ng digital break. Break. Yan. Ano pa, partner, yung kinakailangan natin? Etong ginagawa natin, makipag-usap, be it sa mga kaibigan mo, sa magulang mo, sa mga kapamilya mo, sa partner mo, pwede, kung meron. Oo. Kasi mahalaga na nai-open up mo sa iba. Halimbawa, may problema ka. I-share mo. Sabi nga, pag may problema kang dinadala, huwag mong sarilihin. Totoo. Una, talk with God. Yun na. Pangalawa, share it with your family and immediate friends. Yung nasa close inner circle mo. Yes. Bakit? Baka yung pinagdasal mo kay Lord, yung instrumentong ipapadala niya, nandun lang din pala sa yan. pamilya at sa mga kaibigan mo. Totoo yan. Oo. Totoo yan. Mariresolve ang problema mo, wala kang isipin, ang saya mamuhay. Totoo Diba? yan. Totoo yan. Minsan, yun nga yung sinasabing, minsan nasa paligid lang pala natin. Totoo. Yung makakatulong sa atin, Oo. yung makakalutas. Hindi naman totally makakalutas. Kumbaga, makakatulong sa mga isipin natin, sa mga problema natin. Mm-mm. Kumbaga, nandito lang pala, hindi agad tayo nag-open up. Oo. Kumbaga, tinago pa natin, pinatagal pa natin ng days, weeks, yung pala nandito lang sa tabi natin. Pero kung kayo naman po ay problemado talaga, huwag nyo naman pong i-entradahan na, Bestie May, may problema ako. O kaya na huwag nyo i-entradahan na, kamusta? Ay, nako, alam na Mag-chat-chat natin ka ang ng sagot kamusta? Ang sunod ng kamusta. Oo, kasi for sure mamumroblema din si Auntie May. Totoo yan. Share lang natin, di ba? Oo. Na, Parang open up lang. Oo. Huwag naman yung entradahan mo agad ng talaga naman, baka mamaya ang iba to sa'yo, problema din. kaya Oo. kaya mahalaga talaga yung unang step na nabanggit ko kanina, talk to God din. Oo. Mahalaga po na tayo ay manalangin, mag-alat, ano ba naman yung 30 minutes to 1 hour na ilalaan mo para makapagnilay sa isang araw, di ba? Napakadami po ng mga tao na nakakahanap ng kapanatagan sa pananampalataya po at sa simpleng pagmumuni-muni. 'Di ba? Pero when we pray to God, we never ask agad for answer. Yes. Dapat we pray for enlightenment, Correct. for guidance, at alam mo yun, matalas na pag-iisip para makagawa ka ng, kung may tama, mas tamang desisyon. Oo. Alam mo ba, partner, na ang magandang way ng pagdadasal is pag-surrender lang. Yes. Alam mo yun, yung wala ka namang hinihingi eh. Sabi nga, hindi naman sa lahat ng kailangan pagdadasal mo is humingi ka. Mm-mm. Just surrender. Surrender. Yun. Appreciate. Yun. Maging grateful. Ipagpasalamat mo ang lahat. Oo. Diba? Napakadami ng biyayang ibinibigay sa atin ng Panginoon araw-araw, pero hindi natin ma-appreciate. Una, occupied po ang isipan natin sa dami ng stress. Minsan may mga anxiety attacks.
At ang daming nangyayari. Kaya hindi natin ma-appreciate fully kung ano yung mga blessing na nandito pa. So what happened next, the moment you pray to God, hihingi ka ng mga blessing at ng iba pang mga bagay na hindi naman agad ibibigay sa iyo. Why? Kasi baka it's God's way or the fate's way of saying na baka hindi pa tayo ready to accept this kind of big blessing mula kay Lord. Di Correct. ba? Alam mo, partner, ma-share ko lang, no? Mm-mm. Pag may mga problema tayo, ang ako personally, ang sinasabi ko lang, pag kinakausap ko si God is, kayo na po ang bahala. Totoo. Yun lang. Wala Let nang- His will be done. Yes. Mm-mm. Yun lang talaga. At alam mo, maganda nito, after, siguro, after a day, after ilang oras minsan, biglang, ay, solve na yung problema mo. And alam mo, one time I experienced this personally myself. Oo. Hindi pa man bumubuka ang bibig ko, naglalaglagan na ang luha ko. Oo, may ganun naman talaga. Diba? Yun Oo. yung yun yung communication na pakikipag-usap na, alam mo yun, sobrang marirelieve ka na agad kahit wala ka pang sinasabi. Totoo yan. Napakalaking bagay talaga to address the rising need to, alam mo yun, para makipag-deal with mental, Yes. At alam mo ba, partner, personal din, after yung makipag-usap ka sa Panginoon, Mm-mm. kay God, parang biglang nare-relief. Yung mga isipin mo, Oo. nawawala, parang biglang gumagaan, ika nga, yung pakiramdam mo, yung nasa loob mo. Kaya nga sabi, di ba, God will provide Totoo yan. and God surely will. Totoo yan. Lagit-lagi, ika nga. Ayan. Amen. Amen. Mm-mm. Ganyan pala. Ayun, kaya ayun ay ilan lamang po sa mga pamamaraan kung paano natin i-maintain, kung paano natin i-sustain ang pagkakaroon ng magandang estado ng ating kalusugang pangkaisipan. Napakadami pa kasi sabi nga natin kanina, the coping mechanism of an individual is very subjective. Oo. Iba't iba po iyan. Merong iba, gusto nila kapag stress sila, kapag problemado sila, kapag may mga dinadala silang mga pasanin sa buhay, makarinig lang yan ng tunog ng alon sa pampang, solve na yan. Iba't iba po tayo ng coping mechanism. At mahalaga na wala man tayong dinadalang stress at mga problemang isipin sa mga oras na ito, mahalaga po nakilala din natin ang ating mga sarili. Totoo. Alam natin kung paano natin i-manage ang mga bagay na ito. Alam natin kung paano natin ilalabas ang mga ito. Yung iba, pupunta pa ng bundok, magsiswimming sa tuktok ng bundok at isisigaw, iiyak lahat ng nararamdaman niya. Iba't iba po iyan. Oo. At pag nakakita po tayo ng mga ganyang tao, wag po natin silang i-judge. True. Di ba? At meron din namang iba na simple lang. Oo. Simpleng kape, yun nga sinabi mo kanina, hihigop ka lang na mainit na kape. Yes. Marirelief na. Mababawasan yung mga Oo. pasanin mo, yung mga dalahin mo. May ibang simple lang, meron namang iba na yun nga, outgoing. Mm-mm. Gusto nga, mga dagat, bundok. So, kung ano man po yung gusto nila, kung paano nila i-cope, yung nararamdaman nila, yung mga bigat na nararamdaman nila, ay huwag po natin silang i-judge. Yes. 'Di ba? Actually, yung iba nga, ang coping mechanism nila is out of town, out of the country. Kung may budget, Yun. of course. Tas- Pero sa mga katulad namin, ay baka lalong maging problema yaan. Isipin, ay ako'y pupunta doon. Ay, ano ka aking... Partner, kaya kayo sa atin, higop lang tayo ng mainit Oo, na higop kape. lang ng kape. Kaya nga sabi ko kanina kay Uncle, coffee is a part of our daily life. Ay, wow. Diba? Uy, Yan. good morning kay Kuya Kobe. Ayan. Talaga Oo. naman. So, magkakape ka. Mamaya, after Okay. work. Ano pa, partner, ito, hinga naman kita ng mensahe. Oh. Ang mensahe dun sa mga tagapakinig natin na maaaring may pinagdadaanan ngayon. For me, sabi nga natin, lahat ng mga bagay na ibabahagi natin, dapat bahagi din iyan ng mga personal mong karanasan.
Sabi nga natin, we cannot share what you do not have. Yes. Hindi ka makakapagpasaya ng ibang tao kung hindi ka masaya. Totoo. So una, laging maglaan ng oras para sa Panginoon. Maglaan ng oras para sa pamilya. Maglaan ng oras para sa mga kaibigan. Lalo na halimbawa, may magyayakag sa'yo, tara naman magkape naman tayo. Para sa'yo, ihihiga ko na lang, ipapahinga ko na lang. No. Minsan, once in a while, bigyan mo ng oras. Ayun na. Bigyang pagkakataon mo na makasama ang mga taong ito. Kasi we'll never know, baka yun yung cue or sign na kailangan nila na makakausap. Totoo. Or, yun yung conversation o pag-uusap na kailangan mo pala na matagal mo nang ipinagdadasal. Oo. Diba? Mm-mm. Napaka mysterious na mga bagay-bagay. Kaya, you have to brave the unknown. Maging matapang ka lang. Oo. Maging matatag ka. Kilalanin mo ang iyong sarili. Alamin mo kung ano yung mga mensaheng ipinapaparating sa iyo ng iyong pangangatawan. Kung paano mo ito aalagaan. Kasi by doing that, naaalagaan mo rin yung iba. Kasi you are not living by yourself alone. You are also living para sa pamilya mo, para sa magulang mo, para sa mga kaibigan mo, para sa ibang tao. Totoo yan. Oo. At ito naman yung dagdag ko, no? Sa mga nakakaramdam po ng matinding pagod, yan, kalungkutan, yung mga nag-aalala, syempre hindi naman yan mawawala sa atin. Yung sa iba, pag pag-asawa. sobrang pagod at saka stress, bumibili ng isang set ng gold. Oo. Yan. Ang pinoproblema naman niya that time, ilang grams kaya ang kukunin ko? Ayan, dagdag ko. Mm. Ituloy ko lang, partner. Ipaalala natin sa kanila na hindi sila nag-iisa. Yes, totoo yan. Yun yung naman yung mensahe natin. Dahil hindi, sabi nga natin, hindi masamang umiyak. Hindi masamang mapagod. Hindi din po masamang humingi ng tulong. Yes. No. Ang mahalaga po, huwag kayong mawala ng pag-asa. Mm-mm. Kasi may mga taong handang makinig, handa pong tumulong, yan. At higit po sa lahat, may dahilan kung bakit po patuloy kayong lumalaban sa araw-araw. Alam mo, minsan na-experience ko, ako ay nagkaroon ng isang mabigat na problema na hindi ko naibahagi ni minsan sa inyo, sa magulang ko. Pero lagi kong ipinagdasal na, Lord, sana ma-overcome ko. Until one time, sabi ko, hindi ko na kaya. Tumakbo ako sa kapatid ko, nag-open up ako, umiiyak ako. Ano ang sabi ng kapatid ko? Kaya natin yan, pagtutulungan natin yan. Ang hindi namin kakayanin ay ang hindi ka namin makasama. Yun na. Oo. Yun yung paulit-ulit natin sinasabi kanina na, malay mo, nandyan lang sa paligid yung Yes. makakatulong sa'yo. Oo. Kaya hindi masama pong umiyak, hindi masamang mag-open up, hindi masamang magsabi ng problema sa iba. Mm-mm. Kasi malay mo sila pala yung sagot. Sabi nga, sometimes being on your most fragile state is your strength. Oo naman. Oo. Biglang, oo naman. Diga? Kaya mga kaibigan, biglang ganun. Kaya mga kaibigan, ang ating pong mental health ay hindi lamang po usapin ng isip. Ito po ay usapin ng buhay. At hindi lamang ating buhay, kasama na po diyan ang buhay po ng ating pamilya at syempre ng community na ating ginagalawan. Sabi nga po, ang pagiging malusog po ay hindi lamang kawalan ng sakit sa katawan, kundi yung pagkakaroon din po ng maayos na kalagayan ng isip at damdamin. Oh, ang lalim. Mm-mm. Siyempre. Kaya naman na simula po ngayon, ay ugaliing magpahinga, makinig sa sarili at huwag matakot humingi ng tulong kung kinakailangan. Dahil mahalaga ka, ang iyong kalusugang pangkaisipan ay mahalaga. Yun na. Ayan. At sa lahat ng mga tagapakinig at mga sumubaybay sa atin ngayong araw, sa ating mga kabataan na nakikinig lalo't higit,
kasama na rin dyan ang mga magulang, mga support system natin. Kung nais nyo pong muling mapakinggan at mapanood ang ating naging episode this Wednesday morning, ay maaari nyo po itong balikan sa ating official Facebook page na Batangas PIO. Kaya naman palambing po, palike po, pa-follow, pusuan nyo naman kami sa ating iba't ibang mga official social media accounts para po sa iba pang mga updates. At subaybayan nyo rin po at magkakarinigan po muli tayo ngayong araw ng Friday para po sa panibagong edisyon at bagong pagpasada ng inyong programang pangkaalaman, impormasyon at pagbabalita. And speaking of Friday, partner, dyan itutuloy ang usaping mental health. Yes. Pero, nakafocus sa kalalakihan. So, Yan. kung ngayon ay mental health sa makabagong panahon, this Friday, Men's Mental Health. Yan. At syempre, hindi po natin makakalimutan sa ang ating technical team na nakasama nating bumiyahe po ngayong araw. At sa inyo po na aming manonood na hindi bumitaw at patuloy po na tumatangkilik sa biyaheng Kapitolyo. Kaya naman, sa ngalan po ni Governor Vilma Santos Recto at ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas, muli, this is yours truly, ang iyong kaibigan, Arnold Tabares Jr. Nang isang pamahalaang may talino sa serbisyo, puso sa tao, at lahat para sa Batanggenyo. Ako naman po si Cheryl May Halili. At before we officially end this program, muli pahabol na pagbate sa aking Mami Juliet Tabares. Happy birthday po. Yan, Ayan. happy birthday po. Kaya naman, magkita-kita po muli tayo sa susunod na episode ng ating pagpasada para po sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa bawat Batanggenyo. Muli, ito po ang ating Biyaheng Kapitolyo.